Ako pa, Lance? Ako pang may kasalanan? Tanong ni Macy kay Lance. Kasalukuyan silang natrap sa gitna ng malakas na ulan at masukal na gubat sa isang isla sa Batangas na pinagdausan nila ng kanilang team building. Oo, kasalanan mo, Macy. I thought na nagkakaintindihan na tayo. Pero malaman-laman ko lamang na one day magmamigrate ka na sa Amerika na wala man lang paalam. Wow! Ganyan ba ang tunay na malasakit? Sagot naman ni Lance na punong-puno ng sama ng loob. Kasi wala ka namang pakialam sa akin, diba? Mabuti pa nga ang hangin at nararamdaman ko eh. Samantalang ikaw, hindi. Ilang beses kong pinagsiksikan ang sarili ko sa'yo, Lance. Pero wala. Ang manhid mo pa rin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sina Macy at Lance ay magkababata at matalik na magkaibigan simula preschool pa lamang. Matalik din kasing magkaibigan ng kanilang mga magulang dahil empleyado ng mga Martinez. Pamilya ni Lance ang mga magulang ni Macy sa isang sikat na magazine house. Ang Power and Fame, na ilang beses nang naparangalan sa mga malalaki at prestiyosong patimpalak at naging top 1 bestseller magazine pa sa buong bansa maging sa mga karatig nito. Parehas mayaman ng kanilang mga pamilya at nagkakasundo sa lahat ng mga bagay. Para sa iba, ang mga babae mailalarawan bilang tahimik, mayumi at mahinahong magsalita at kumilos. Ngunit ang mga karakter at katangian na meron si Macy ay tila malayo sa mga ito. Kabaligtaran ng mga ito ang pag-uugali ni Macy na maingay, makulit at mas barako pa sa lalaki kung kumilos. Samantala, si Lance naman ang tila babae sa kanilang dalawa ni Macy. Ang dalagang nagsisilbi niyang tagapagtanggol ng mga bata pa lamang sila kapag may nambubuli dito. Duwag at matatakotin kasi si Lance kaya lagi siyang sentro ng tuksuhan ng mga kaklase nila. Ngunit pagpaganon pa man ay sobrang talino ni Lance, kaya siya laging ipinanlalaban ng university nila sa mga quiz bee at iba pang mga academic competitions. Dahil likas na mahina ang utak ni Macy, ay si Lance na laging sumasalba sa kanya sa mga pabagsak nitong mga subjects. Noon pa man ay malaki na ang gusto ni Macy kay Lance. Ngunit kahit gaano man siya katapang at kalakas na babae, ay hindi niya magawang umamin dito. Wala pa silang parehas na nagiging nobyo at nobya dahil tila nagpapakiramdaman lang sila sa isa't isa. Hindi rin naman maaaring si Lance ang unang aamin dito dahil ang binata ay may likas na katorpehan kaya ang tanging nagagawa na lamang ni Macy ay ang magpapansin sa binata kahit alam niyang malabo siyang pansinin ito. Lance, tara milk tea. May bago raw na open na milk teahan dyan sa labas ng school. Tara, libre ko. 9:00 pa lamang noon ng umaga at 10:00 pa ang klase nila. Maaga talaga silang pumasok dahil ayaw na ayaw ni Lance na mabagal kumilos. Simula bata pa kasi ay lagi nang magkasabay pumasok ang dalawa. Kahit na may sariling sasakyan sina Macy, ay mas gusto niya ang kay Lance sumabay kaya kahit tinatamad pa ang dalaga na gumising ay wala siya magagawa. Dahil kapag wala pa siya ay iiwanan talaga siya ni Lance. May quiz tayo sa biology, diba? Tanong ni Lance. Oo nga, alam ko. Di ba nag-aral ka naman? Pagmamalaki pa ni Macy kay Lance. Sa sinabi niya ng dalaga ay tila alam na naman ni Lance sa kanya na naman kukopya ng sagot si Macy. Ako, nag-aral. Ikaw ba? Muling tanong ni Lance kay Macy. Ang dami-dami naman kasing pinapaaral ni Sir Amante. Kaya halos wala ng space sa utak ko. At saka bakit ba ang sungit mo ngayon? Meron ka ba? Napaurong naman si Macy mula sa kinauupuan ng sagutin ni Lance ang tanong na iyon sa pamamagitan ng isang tingin. Nanlilisik na tingin. Kung wala kang magawa, buklatin mo yung notes mo at mag-aral ka. Masungit na sabi ni Lance kay Macy. Sa halip na sumunod ay humalukip-kip na lamang ang dalaga
at saka inirapan na lamang si Lance. Napabuntong hininga na lamang si Lance at saka napailing na lamang. Ilang segundo ring walang imik si Macy na tila pinapahalata pa niya kay Lance na nagtatampo siya. Napasulihap naman si Lance sa dalaga at saka napatingin sa kanyang relo. Bumuntong hininga si Lance. Tara! Tumayo si Lance habang nakasuksok ang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Saan tayo pupunta? Di ba sabi mo mag-aaral tayo kasi may exam pa tayo sa biology? Nagtataka namang tanong ni Macy kay Lance. Aral o milk tea? Tanong ng binata. Napaawang naman ang mga labi ni Macy at saka nagbigay ng isang maluwag na ngiti kay Lance na halatang inis na inis sa kanya ngayon pero hindi rin naman matiis ang dalaga. Siyempre milk tea. Diretsang sagot pa ni Macy at saka mabilis na tumayo at sumunod na kay Lance na nauna nang naglakad. Hindi mabokang tao si Lance at hindi rin marunong mag-express ng nararamdaman. Hindi naman sa ayaw niya kundi dahil nauunahan siya ng takot na baka matanggihan siya o ma-reject, lalo na pagdating sa feelings niya para kay Macy. He likes her, but he is too coward to confess. Kampante na siya na laging nariyan si Macy sa tabi at laging nakabuntot sa kanya. Maging ang mga magulang nila ay umaasang sila na ang magkakatuluyan. Ang hinihintay na lang talaga nila ay ang sa mga bibig mismo ni Lance at Macy magmula na opisyal na silang dalawa bilang magkasintahan. Minsan, after school, pinipili muna ni Macy na magstay ng ilang oras sa bahay ni Lance. At dahil malaki naman ang tiwala sa kanila ng kanilang mga magulang, ay legal na silang maglabas-pasok sa kanya-kanyang mga bahay. How's school? Tanong ni Mommy ni Lance kina Macy at Lance habang kumakain ng dinner. Okay naman po, tita. Ito pong si Lance, grabe, tapo na naman. Mabilis naman ang sagot ni Macy na kasalukuyang muwal pang bibig. Talaga anak, bakit hindi mo sinasabi? Tanong naman ng ginang at bumaling ang tingin sa anak na si Lance. Nanlamig naman ang mukha ni Lance at saka tumingin ng masama kay Macy. That's supposed to be a surprise. Mariing sagot ni Lance sa matalim pa rin nakatingin sa dalaga. Napalunok naman si Macy at kaagad na napainom ng tubig matapos mapagtanto ang kanyang nasabi at nagawa. Sorry, hindi mo naman kasi sinabi. Sabit niya at saka muling sumubo ng kanin at nagpatay mali siya na lamang. May magagawa pa ba ako? Masungit na tugon ni Lance at nagpatuloy na lang sa pagkain. Batid ni Macy na nagbago ang timpla ng mukha ni Lance matapos niyang pangunahan ito sa dapat na sorpresa ng binata sa kanyang mga magulang. Kaya nang matapos kumain, ay kaagad na sinanda ni Macy si Lance patungo sa may garden. Uy, sorry na. Hindi ko naman alam eh. Sorry na please, huwag ka na magalit. Panunuyo pa ni Macy. Minsan kasi magtanong ka muna. Hindi yung basta-basta ka na lang nagsasalita. Masungit na sagot naman ni Lance at saka umupo sa may bench. Oo na, nagkamali na ako. Sorry na. Sorry na po. Sige na. Macy is Lance's weakness. Ang totoo hindi naman talaga kayang magalit ng binata sa dalaga. Hindi man niya ipahalata. Macy is his cause and cure, kaya kahit kaunting pagpapaamol lang nito ay lumalambot na kaagad ang kanyang puso. Tumabi si Macy kay Lance at saka pinagdikit ang kanyang dalawang palad at panay pa rin ang pagpapacute sa binata. Oo na, ang kulit mo. Wala na rin nagawa si Lance kundi patawarin ito para tumigil na rin ang dalaga sa pangungulit. Ang sungit. Akala mo naman hindi ko pinagtanggol nung ginurihan ni Brandon yung paborito niyang libro. Nakanggustong wika ni Macy at saka sumandal sa bench. Ano ka ba? Grade 4 pa yun, Macy. Huwag mo nang balikan ng nakaraan. Sagot naman ni Lance. Pinapaalala ko lang ang mga nagawa ko na sa'yo. Hindi ako nanunumbata pero ni isa doon hindi ka malang nagpasalamat sa akin. Tugon ni Macy na nasa ganon pa rin posisyon sabay irap. So ngayon, pinipilit na talaga ang pagpapasalamat. At isa pa, bakit ba napunta sa pagtulong mo sa akin ang kasalanan mo ngayon?
Nagtatakang tanong naman ni Lance. Na open ko lang naman. At saka hindi naman kita pinipilit na magpasalamat man lang dahil alam kong marami ka na rin namang nagawa para sa akin. Kaya sino ba naman ako para mag-demand, diba? Pangongonsensya pa ni Macy kay Lance. Comfort person na lang isa't isa. Halos laging nabubuli nun sa Lance ng mga kaklase nila nung grade school. Kaya sa loob ng binata ay malaking pasasalamat niya na laging to the rescue ang dalaga. Huwag mo nang isimangot yung mukha mo, lalo kang pumapangit. Tara na nga, hahatid ka na namin ni Manong. Wika pa ni Lance. Ngunit nakaupo pa rin si Macy at hinihintay na muli siyang amuhin ng lalaki kahit siya naman ang nagsimula ng away. Ayoko nga, sagot niya pa. Umiling na lang si Lance at saka nagsimula ng humakbang papalayo sa kinaroroonan ni Macy. Aba, talagang manhintong lalaking to ah. Talagang iiwan ako? Mahinang sabi ni Macy sa kanyang sarili. Pinanindigan niyang nagtatampo siya kaya nanatili siyang nakaupo roon. Huminto naman sa paglalakad si Lance at saka huminga ng malalim at pinaikot ang mga mata. Ay, bakit ba kasi ang lakas ng toyo ng mga babae? Bulong naman ni Lance sa sarili at saka wala na rin nagawa kung hindi balikan ang nagtatampong babae. Nang nasa harapan na siya ni Macy ay malaya nang inilahad ni Lance ang kanyang kamay sa dalaga. Come here. Give me your hand. Let's go. May nahon niya nang inalok kay Macy. At sa wakas ay gumiti na ang dalaga at saka inaabot na ang kamay sa lalaki. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis. Sambit ni Macy at saka inihilig ang ulo sa braso ni Lance habang naglalakad. Ang arte mo kasi. Pabiro namang sabi ni Lance sabay tapik naman sa kanya ng babae. Sabi nga ng iba, teenage love nga lamang itong nararamdaman nila ngayon. Wala mang label pero komportable at kampante sila sa mga sarili nila at kontento na sila sa isa't isa. Hindi man nila magawang maamin ang mga tunay na nadarama, ay alam naman nila sa sarili nila na sigurado na sila sa isa't isa. Si Lance ang first love ni Macy at si Macy rin ang first love ni Lance. Sanay na silang laging magkasama ngunit may pagkakataon na nagkakatampuhan pa rin at bandang huli ay si Lance pa rin ang umaamo kay Macy. Kahit tahimik at seryoso palagi si Lance ay hindi naman maitatangging malakas ang appeal nito, lalo na sa mga babaeng mahilig sa mga lalaking mukhang misteryoso, kahit na mahirap lapitan at kausapin. Okay class, we will have an activity at kailangan dito ng pairs or two individuals. So it means kailangan niyong humanap ng kapareha ninyo. Babae at lalaki ang kailangan. I will give you 5 minutes to find your partner. Wika ni Ginang Aquino, English teacher nila. Nakaupo sila sa hulihan ng first row at sa may bandang unahan naman si Macy sa second row. Kaya hindi niya kaagad masabihan si Lance na siyang i-partner nito. Ngunit dahil palagay naman ang loob niya na nagkakaintindihan na sila ni Lance na silang magkakapareha kaya tumayo na siya upang lapitan si Lance. Nang tatayo na siya ay laking gulat niya nang lumapit ang kaklase niyang si Erica kay Lance. Pinakiramdaman niya pa at pinakinggan kung ano ang sadya ni Erica kay Lance. Lance? Pwede bang ikaw ang kapartner ko? Utal at nahihiyang sambit ni Erica. Mahiyain na tahimik ang babaeng ito. Ngunit hindi rin maitatangging may taglay rin itong ganda. Base sa mga bulong-bulungan ng kanilang mga kaklase, ay malaking pagkakagusto ni Erica kay Lance, kaya naglakas loob ang dalaga na yayain ng lalaki na maging kapartner niya. Nagmistula na ring mansana sa mukha ni Erica ng mga oras na yon dahil sa sobrang hiya. Kung gaano kabilis ang takbo ng kamay ng orasan, ay ganoon din kabilis ang tibok ng kanyang puso. Samantala hindi rin makapaniwala si Lance na may babaeng unang mag-aalok sa kanya. Palagay na kasi ang loob niya na kakaripas na kaagad sa kanya papalapit si Macy. Ngunit tila na huli ang dalaga. Ang ilan sa kanilang mga kaklase ay sa kanila lamang ni Erica nakatingin at hinihintay na mabigo ang babae at mapahiya. Nilakasan na rin ni Macy ang loob at saka lumapit na kay Lance. Yun ay kung okay lang sa'yo. Dugtong pa ni Erica. Napatingin naman si Lance kay Macy na nasa harapan na nila.
Parehas nangungusap ang kanilang mga mata, ngunit kapag tinanggihan ni Lance si Erica ay paniguradong sentro na naman ito ng mga pambubuli ng kanilang mga kaklase at ayaw nang makakita pa ni Lance ng binubuli. Bago pa man sumagot si Lance ay bigla namang lumapit na si Paul kay Macy. "Hoy Macy, tara partner tayo. Mukhang may partner na si Lance oh." Sabat pa ni Paul. Kaagad naman na sumagot si Lance. "Okay." Tugon niya kay Erica at umaliwalas naman kaagad ang mukha ng dalaga sa pagpayag na iyon ni Lance. Talaga? Salamat. Tugon ni Erica. Hindi naman mawari ni Macy ang kanyang damdamin at maging reaksyon sa sagot na iyon ni Lance kay Erica. At talagang sa harapan pa niya. Kaya nga hindi niya kaagad sinagot si Paul dahil ang hinihintay niya ay ang pagtawag sa kanya ni Lance, ngunit nadismaya lang siya. "Aba talaga?" sabi ni Macy sa isip at saka sumimangot kay Lance. "Sabi sa'yo tayo na lang ang mag-partner." Sabi naman ni Paul at wala na rin namang choice si Macy dahil halos lahat naman ay may kapartner na at siya na lang wala. Kaya pumayag na siya sa alok ng lalaki. Dahil parehas mahina ang ulo ni na Macy at Paul ay silang nakakuha ng pinakamababang score sa naging activity na iyon. Nang pauwi na sila at naglalakad na papuntang parking ay nauunang maglakad si Macy habang nakakrus naman ang dalawang braso nito. Ramdam ni Lance na may problema at alam niyang dahil ito kanina. "Ano na namang problema mo?" Tanong ni Lance kay Macy at saka sabay huminto sa may waiting area. "Wala." Mataray nitong sagot. Aminin niya man o sa hindi ay halatang halata na may problema sila base na rin sa pinapakita at reaksyon ng itsura ng dalaga. "Wala daw pero nakasimangot na naman yung mukha mo." Sagot ni Lance at saka tumayo na sa harap ng nagtatampong dalaga at saka tinitigan ito. "Wala nga, ang kulit. Nasaan na ba kasi si Manong Ray? Matagal pa ba siya?" Galit nitong sagot at hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Ni makatingin sa mukha nito dahil sa loob-loob niya ay mas gusto pa ni Lance na siyang ipahiya kesa kay Erica. "Padating na raw. Tapatin mo nga ako. Galit ka ba dahil hindi ikaw ang kapartner ko kanina?" Diretsang tugon ni Lance. Binagsak ng binata ang kanyang balikat at saka nagpamewang. Ayaw na rin niya kasing patagalin pa ito at aminado naman siya sa kanyang sarili na guilty siya sa ginawa niya. This time, batid niya sa sarili niyang siyang may kasalanan. "Wow! Ang lakas naman ng self-confidence mo. Anong palagay mo sa akin? Walang-wala na talagang alam para sa'yo lagi lumapit at umasa?" Mataray namang sumagot si Macy. "That's not what I meant, Macy." Tugon naman ni Lance. Ngunit tila malalim ang ikinapagsiselos ng dalaga. Kumikislap na rin ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang unti-unti nang namumuo. Nasaktan siya at nagselos. Naisip niyang hindi talaga siya kayang ipaglaban ni Lance at wala lang talaga ang presensya niya sa kanya. Oo na, huwag ka na kasing makulit. Sinabi nang hindi ako galit eh." Paninindigan ni Macy nang gumagalgal ng boses dahil paiyak na ito. "Okay, I'm just asking in the first place." Wika naman ni Lance habang nakatitig pa rin kay Macy. "I'm just asking the first place. Di mo lang nag-sorry. Manhid ka talaga." Pabulong na sabi naman ni Macy na maya-maya pa ay tutulo na ang kanyang mga luha. Gustong-gusto nang yakapin ni Lance ang dalaga. Mag-sorry at pagaanin na ang loob nito. Ngunit tila meron pa rin pumipigil sa kanya. Hindi niya mawari kung hiyabang umiiral na naman ang kanyang katorpehan. Simula preschool hanggang grade school ay mahina na ang tingin sa kanya ng lahat. Lampa at madaling paiyakin. Kaya noong mag-high school sila ay nangako siya sa kanyang sarili na hindi na siya tatanggap ng pagkatalo. Kaya marahil itong nag-uudyok sa kanya na huwag humingi ng patawad o pamanhin. Dahil para sa kanya, ang paghingi ng sorry ay isang paraan para ipakita mo sa lahat na isa kang talunan. At ayaw niya nang magmukhang talunan sa harap ng marami. Kaya paninindigan na lang ni Lance na wala siyang ideya sa posibleng nararamdaman ni Macy. "May sinasabi ka?"
Tanong ni Lance kay Macy na nakasimangot pa rin ang mukha. Wala. Mabilis naman itong sagot. Hanggang sa makauwi sila ay nananatili pa rin silang tahimik at walang kibuan. Hindi rin muna nagstay si Macy kina Lance dahil seryoso talaga siya sa nararamdaman niya na halos inis at selos kanina kaya ayaw muna niyang makita ang mukha ni Lance. Na makauwi ay dumiretso na si Macy sa kanyang kwarto at hindi na kumain. Habang nagmumuni-muni siya nakahiga sa kanyang kama ay bigla namang may kumatok sa pinto. Anak, Macy, can I come in? Sabi ng kanyang ina na nasa labas ang pintuan. Yes ma'am, bukas po yan. Sagot naman ni Macy sa tinatamad na boses. Himala, ang aga mo yata. Nagtatakang tanong ni Ginang Marife, ang nanay ni Macy. Sabay umupo sa kanyang kama. Bumangon na rin si Macy. Wala po ako sa mood magstay kina Lance eh. Sabi pa ni Macy. Bakit, magkaaway ba kayo? Takang tanong ng kanyang ina. Hindi po. Bakit naman po kami mag-aaway? Palusot naman ni Macy sa ina. I know you anak, kahit sabihin mong wala, alam ko pa ring meron. Kaya ano yon? Tell me. Pamimilit naman ni Ginang Marife. Bago pa man maihatid kanina si Macy ng driver ni Lance sa kanilang bahay, ay na-message na ng binata si Ginang Marife tungkol sa tampuhan nila ni Macy. Inamin niya rito na siyang may kasalanan, ngunit hindi niya magawang humingi ng sorry kaya pinaubaya na lamang niya sa ina na ito na lamang ang kumausap sa kanyang anak. Nakakainis kasi mom. Hindi na rin nakatiis pa si Macy kaya nagsimula na siyang maglabas ng saloobin sa kanyang ina. Ano naman ang nakakainis? Tanong ng kanyang ina na matyagang nakikinig sa kanya. Si Lance kasi. Pakiramdam ko wala lang ako sa kanya. Maluhaluhang pag-amin pa ni Macy sa kanyang ina. Ano bang ginawa niya para maramdaman mong wala ka lang sa kanya? Usisa pa ni Ginang Marife. Hindi mo lang marunong magpasalamat or humingi ng sorry. Wala nga siyang pakialam sa nararamdaman ko. Mas mahalaga pa sa kanya yung iba kaysa sa akin. Hindi niya nakikita yung effort ko. Magkasama na kami mula pagkabata pero ang hirap pa rin niyang intindihin na hindi ko nga mabasa kung anong tumatakbo sa isip niya. Pakiramdam ko talaga wala lang ako sa kanya. Tuluyan ang lumuha ang mga mata ni Macy habang naghahayag ng kanyang nararamdaman sa kanyang ina. Bahagya namang pinunasan ni Ginang Marife ang mga luhang yon ng kanyang anak. Ngayon niya napagtantong ang mga luhang yon ay luha ng pagmamahal. Umiibig na ang kanyang anak. Para kay Macy ay malalim na ang kanyang nararamdaman kay Lance. Ngunit para sa Ginang ay mababaw pa rin ito. Una sa lahat ay mga bata pa sila. Mapusok at inosente pa ang mga puso. Nauunawaan ng Ginang ang naging epekto ng kanyang anak sa pagtama sa kanya ng pana ni Cupido. Nauunawaan din naman niya ang sitwasyon ni Lance na hindi man madiretso ng binata ngunit batid ng Ginang na isa itong torpe. Alam mo anak, kapag ang puso natutong magmahal, asahan mo ikaw rin ang nagturo rito na masaktan. Kung gusto mong magmahal, kailangan handa ka ring tanggapin at harapin yung mga consequences ng pag-ibig. Kung gusto mong magmahal, dapat buo ang loob mo. At hindi nadadala lamang ng bugso ng damdamin. Dahil anak, ang pag-ibig ay isang sagradong bagay na mararamdaman lamang ng isang tao sa isang espesyal na pagkakataon at panahon. Kung sa tingin mo ay ikaw lamang ang nagmamahal, ituloy mo pa rin. Huwag mong sukuan kung sa tingin mo ay siya na talaga. Pero sa edad nyo ni Lance, masasabi kong hilaw pa ang pag-ibig na nararamdaman mo. Dahil habang nagmamature kayong dalawa ni Lance, doon nyo pa lamang mauunawaan kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal. At base sa mga sinabi mo, alam ko na umiibig ka na. Pero hindi mo pa lamang alam kung paano i-handle o gamitin. Nakala mo ikaw lang ang may pakialam, na ikaw lang ang kawawa, ikaw lang ang may pakiramdam.
Dahil ang totoo, kapag nagmamahal ka, dapat marunong ka ring umunawa at maghintay. Dahil walang silbing pagmamahal mo kung wala kang pagtsatsaga. Kaya anak, save your heart. You're too young to stress yourself because of love. I-enjoy niyo na lang muna yung company with each other at huwag masyadong mag-focus sa nakakapagbigay ng stress sa inyo. Dahil sa halip na magtulungan kayo para mas ma-build yung foundation nyo, ang nangyayari tuloy ay nagiging burden na kayo sa isa't isa. Kaya anak, normal lang na magalit o magtampo o magselos. Pero dapat at the end of the day, you choose to forgive and forget. Okay ba yon, anak? Wika ni Ginang Marife sa anak. Tila nabunutan naman ng tinik si Macy sa sinabing iyon ng kanyang ina. Punong-puno ng advice and wisdom. Kaya ang kaninang galit niyang puso para kay Lance ay tila unti-unti nang napapawi. Kinaumagahan ay magkasabay ng muli sina Macy at Lance papunta sa school. Nag-uusap na rin sila na tila walang nangyari. Nakatulong din kasi kay Macy ang mga payo ng kanyang ina sa naging pag-uusap nila noong nakaraang gabi. Samantala sa araw na iyon ay PE lamang ang subject nila. At sa ayaw man o sa gusto ni Macy ay kailangan niya mag-participate sa volleyball kahit takot talaga siya sa bola. Nakahilera na sila lahat sa may gym at mga babae naman ang susunod na maglalaro. Okay, girls naman, pwesto na. Sigaw ng PE instructor nila na si Sir Jared. Kabilang si Macy sa mga unang sasalang at hindi niya mawari ngayon ang nararamdaman. Takot siyang mawala si Lance ngunit mas takot siya ngayong matatamaan ng bola. Alam naman ni Lance na takot si Macy sa bola, kaya karamay rin ito ang dalaga sa kaba. Nakamasid lamang siya sa malayo at pinapakiramdaman si Macy na maya't maya ang tingin sa kanya na animoy humihingi ng saklolo. Macy, tirahin mo na! Sigaw sa kanyang kasapi. Ngunit sa halip na tirahin ay tila iniharang pa niya ang kanyang katawan at mukha matapos tumingin kay Lance. At ilang sandali pa'y sumupalpal na sa mukha ni Macy ang bola. Sa lakas ng pagkakatamang yon ay bumagsak siya sa semento at napahiga. Sumipol naman ang pito si Sir Jared at hudyat na pinapahinto muna ang laro at saka mabilis na silang lumapit kay Macy upang tulungan ito. Nako, masama yatang tama ni Macy, sabi ng isa niyang kaklase. Macy, are you okay? Kaagad naman na lumapit sa kanya si Paul. Paul, buhatin mo siya papuntang klinik. Okay, resume tayo mamaya. We'll check Macy muna, mag-break muna kayo. Utos ni Sir Jared kay Paul. Kaagad namang sumunod ang lalaki at binuhat na si Macy patungo sa klinik. Habang si Lance naman ay tila napako ng mga paa sa kinatatayuan. At saka lamang siya na masmasan ang makitang iba nang sumaklolo kay Macy at iyon ay si Paul. Yan, kaunti na lang. Maya-maya ay wala na yung pamumula. Sabi ni Ma'am Castro habang pinalalapatan ng cold compress si Macy sa bahagi ng mukha na natamaan ng bola. Salamat po, Ma'am Castro. Pasasalamat naman ni Macy. Matapos noon ay iniwan na sila doon ni Ma'am Castro. Okay ka na ba talaga? Tanong naman ni Paul. Oo, okay na ako. Salamat nga pala. Tugon naman ng dalaga habang nakahawak ang isang kamay sa cold compress na nasa kanyang pisngi. Okay lang yun. Kahit alam ko namang maiba kang hinihintay na tumulong sa'yo kanina. Pasimple ni Paul na may lihim ding gusto kay Macy. Kaso hindi naman niya ako tinulungan. Sige na, una na ako. Salamat uli ha. Sagot naman ni Macy at saka binaba na ang cold compress at bumaba na rin sa kama. Sigurado ka ha? Paniniguro pa ni Paul. Oo. Matipid na masagot ni Macy at saka nagtungo na palabas ang pintuan. Ngunit napatigil siya nang muling magsalita si Paul. Gusto mo siya? Diretsong tanong nito. Lumingo naman si Macy. Paul? Kunot ang tanong nito. Alam ko gusto mo siya. Pero gugustuhin mo pa rin ba siya kahit wala man siyang pakialam sa'yo? Anas ni Paul. Inayos na muli ni Macy ang katawan paharap kay Paul at tinapat ang binata.
Oo, gusto ko siya. Gustong gusto. At kahit ilang beses pa akong mapatama ng bola at paulit-ulit na bumagsak, hindi pa rin ako titigil hanggat hindi pa rin niya mga kamay ang tutulong sa akin para makatayo ako. Dahil kapag mahal mo talaga ang isang tao, dapat handa ka ring tumanggap at maghintay. Kaya naniniwala akong hindi man ako sigurado kung ganito rin bang nararamdaman sa akin ni Lance, pero 100% akong siguradong mahal ko siya. Kaya Paul, thank you sa tulong mo. Pero kailanman na hindi ko maaring dayain ang puso ko. Sige Paul, mauna na ako. Salamat ulit. Sa sagot na yun ni Macy kay Paul ay tila natauhan naman ng binata. Pero para sa kanya, ang mahalaga ay umamin siya at matambang niyang naipaalam kay Macy ang kanyang tunay na nararamdaman kumpara kay Lance na hanggang ngayon ay takot pa rin sa kanyang puso. Nang makalabas si Macy ay napabalikwas siya nang madatnan niya sa labas ng silid si Lance na nakasandal sa may dingding. Oh, nandyan ka pala? Utal na tanong ni Macy. Kanina pa. Diretsong sagot naman ni Lance. Oh, okay. Tara na. Nakaramdaman naman ng ilang si Macy dahil kung kanina pa roon si Lance ay sigurado siyang narinig lahat ng binata ang mga sinabi at inamin niya kay Paul. Okay ka na ba? Tanong ni Lance habang sabay na silang naglalakad. Oo, okay lang ako. At saka bola lang naman yun. Mayabang na sagot naman ni Macy. Takot ka sa bola. Wika ni Lance sa may diin. Pero minsan kasi, kailangan din nating harapin at paglabanan ng mga takot natin. Makahulugan namang sabi ni Macy. Tara na. Dugtong ng dalaga at muli na silang bumalik ng gym. Since that day na narinig lahat ni Lance ang confession ni Macy sa damdamin niya para kay Paul, ay nakaramdam siya ng paghanga sa lakas ng loob ng dalaga. Hindi man sa kanya diretsang inamin ni Macy ang damdamin nito, ngunit tumagos ito ng malalim sa kanyang puso. Na ngayon ay sigurado na siyang pareho sila ng nararamdaman ng dalaga, ngunit hindi pa rin nila direktang maamin sa isa't isa. Akala niya ay ayos na lagi na silang magkasama, nagkakaintindihan, laging nariyan para sa isa't isa. Tanggap ng kanilang mga magulang pero hindi pa rin pala. Hanggat wala yung assurance na panghahawakan nilang wala nang pwedeng umaligid sa kanila ay hindi pa rin safe o enough yung kung anumang meron sila ngayon. Habang nasa garden nila Lance at nagre-review, muling nagtanong si Macy kay Lance. Lance! Tawag ni Macy. Tugon naman ng binata. What if... Tanong ni Macy at sandaling pinutol ito. What if ano? Pagpapatuloy naman ni Lance. What if may manligaw sa akin? Diretsang tanong ni Macy. Wala namang masamang intensyon ng dalaga kaya nito na itanong kay Lance. Ngunit gusto lang niyang malaman sa mismong bibig ng binata na ayaw nitong maibang lalaking aali-aligid sa kanya. Kahit man lang sa sagot na yon ay magkaroon siya ng kaunting hope at assurance sa kanyang puso. Oh, anong gagawin ko? Tugon naman ni Lance sa muling ikinalungkot ng mukha ni Macy. Wala naman. Okay lang ba? I mean, hindi naman tayo magbabago sa isa't isa, diba? Muling pangungumbinsin ni Macy at nagbabakasakali ito na ma-trigger ang damdamin ng lalaki para umamin na rin ito sa kanya. Kung gusto mong magpaligaw, edi go on. At isa pa, you don't need my permission. Sagot pa ni Lance. Unti-unti nang nadidismaya si Macy dahil tila wala nang ang pag-asa na makuha pa niya ang ninanais sa kasagutan na matagal niya nang gustong marinig sa mismong mga labi ng binata. Hindi ko naman hinihinging permiso mo. Sinasabi ko lang. Utal naman na tugon ni Macy. Pero gaano mang katigas si Lance ay patuloy pa rin siyang susubok hanggat tuluyan na ring umamin ng binata sa kanyang tunay na nararamdaman. Lance! Muling tawag ni Macy.
Tugon naman ni Lance. Nagkagusto ka na ba sa isang babae? Umamin ka ha. Tayo lang naman nandito at tsaka I can keep secrets naman. Gagawin na lahat ni Macy, mapaamin lang siya ni Lance. Kaya kahit ang mga ganitong ka-awkward na tanong ay lakas loob niya ng tinanong. You can keep a secret? Kaya pala ikaw ang nangungunang magpaalam kina Mommy na top 1 ako. Banat naman ni Lance. Hoy, in the first place, hindi yun secret. Kasi hindi ko naman alam na may bala ka palang isurprise si na tita. Anyway, sagutin mo na lang kasi ang tanong ko. Pangulit niya. Bakit ba kasi ganyan ang mga tanong mo? Bakit hindi mo na lang i-focus ang sarili mo dyan sa nire-review mo? Nagsisimula ng maging irritable si Lance sa mga tanong ni Macy. Pero ang totoo ay hindi niya talaga kayang sagutin iyon dahil ang tanging maitutugon lang naman niya sa tanong na iyon ay walang iba kundi siya. Sungit talaga, nagtatanong lang eh. Nakangusong sabi naman ni Macy. At hanggang sa makauwi na siya, ay wala na talaga siyang nakuhang sagot pa kay Lance. Kaya medyo naiisip niya na baka nga wala naman talaga. Na baka nga siya lang nag-iisip na meron. Na baka nga may ibang nagugustuhan talaga si Lance at hindi lang niya mapormahan dahil lagi siyang nakabuntot sa anino nito. Baka naman one side lang talaga at siya lang ang nagmamahal. Baka kaya hindi niya ito mapaamin kasi wala naman dapat talagang aminin. Maraming tumatakbo ngayon sa utak ni Macy at hindi niya pa alam kung tama pa nga bang ginagawa niya o siya lang naman talagang nagpapahirap sa sarili niya. Nang mga sumunod na araw ay magulo pa rin ang utak ni Macy at iyon pa rin ang naiisip niya na hindi na siya makakonsentrate kasi napako na siya kay Lance. Malapit na rin sila makapagtapos at sa susunod na taon ay tutungtong na sila sa kolehiyo. May kurso nang napipisil si Macy pero dahil sa pagmamahal niya kay Lance ay mas gugustuhin niyang isang tabi na lamang ito at kuhanin na lang din kung anong kukuning kurso ng binata. Ilang buwan na lang at gagraduate na kayo. Alam ko na may kanya-kanya kayong mga napupusuan na kurso sa kolehiyo. Yung iba naman ay for sure undecided pa. Pero ang hiling ko lang sa lahat ay kuhanin ninyo kung ano talaga yung gusto ninyo at alam nyo ang strength nyo. Tsaka yun ang palaguin ninyo. Nang sa ganon ay alam nyo nang tatahakin at kakalagyan nyo kapag nakagraduate na kayo. I hope everyone to be successful in the future. God bless you all and class dismissed. Nakangiting sabi ng kanilang professor. Habang ang lahat naman ay kanya-kanya na ng tanungan at diskusyonan tungkol sa kung anong kurso ang tatahakin nila at kung saang universidad sila magpapatuloy ng pag-aaral. Napatingin naman si Macy kay Lance at saka nagtanong. Ikaw Lance, anong balak kong kunin? Tanong ni Macy. Business management. Diretsang tugon naman nila sa dalaga. Dahil ikaw ang magmamanage ng mga negosyo ninyo. Pagsang-ayon naman ni Macy. Pag nakapagtapos na kasi sila ng kolehiyo, ay otomatiko nang si Lance na ang sasambot ng ilang responsibilidad ng kanyang mga magulang sa kanilang P&F company at possible rin na ito na rin ang maging CEO nito. Kaya ngayon pa lang ay inihahanda na siya ng mga magulang dahil siya na ang magpapatuloy ng magandang nasimulan at matatag na pundasyon at legasiya na ilang dekada nang iniingatan ng mga ito. Yun din kasi ang gusto ko. Ikaw, anong balak mong kunin? Tugon ni Lance at saka binalik naman kay Macy ang tanong. Gusto ko sana ng graphic design pero pinutol nito ang sasabihin upang sandali muna mag-isip. Pero ano? Pagpapatuloy pa ni Lance. Kapag yun ang kinuha ko, hindi na kita makakasama. Pag-amin naman ng dalaga. Nabigla naman ang reaksyon ni Lance. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi niya maaaring ipahalata rito. Ito rin naman ang sagot na inaasahan niya. Ayaw niya rin namang mapalayo sa dalaga. Ngunit sa ganitong usapin, na pangarap na at kinabukasan ng pinag-uusapan ay mas kailangan na silang maging seryoso at planuhin ito ng mabuti. Narinig mo naman ang sinabi ng professor natin, di ba? Ang kukuhanin mo
ay yung dapat na gusto mo at hindi yung gusto ng iba. Sabi naman ni Lance. Ayaw mo na ba akong kasama? Nangungusap na tanong naman ni Macy. Blanco lamang ang itsura ni Lance at wala pa rin siyang sagot na nakukuha. Ano, ayaw mo nga? Pangungulit ni Macy pero sa pagkakataong ito ay seryoso na siya. Muli niyang binigyan ng pagkakataon ng sarili na muling mapaamin si Lance. For the last time. At kapag wala pa rin talaga, ay titigil na siya. May sinabi pa akong ayaw ko? Tanong ni Lance. Bakit ka ganyan? Kunoto ang tanong naman ni Macy. Macy, seryosong usapan ng future. Hindi siya tungkol sa pagitan lamang ng dalawang tao. Ikaw lang dapat yun. Ikaw ang bubuo at gagawa ng future mo ng... Bago pa man maituloy ni Lance ang kanyang sasabihin ay mabilis na itong nadugtungan ni Macy. Nang mag-isa, dugtong niya. Lahat naman tayo ganun. Let's be serious this time. This is for your own good. Utal naman na sagot ni Lance at saka umiwas na ng tingin kay Macy na malalim pa rin nakatitig sa kanya. Okay, let's be serious this time. Tumangutango na lang si Macy at saka nagbigay ng matipid na ngiti. Maybe this is the right time na gamitin ni Macy ang sinabi sa kanya noon ng kanyang ina na forgive and forget. Forgive Lance for being a scaredy cat and numb, and forget what she felt over him na kailanman ay hindi nabigyang pansin at napahalagahan. Masarap magmahal, ngunit nakakapagod rin. Para kang tumatakbo sa isang kalsada na walang katapusan at walang dulo. Hindi naman masamang magmahal kung alam mo lang na ikaw lang nakakaramdam noon. Ang mali ay yung pilit mong papaniwalaan ang sarili mo na may pag-asa pa. Kahit na wala naman talaga. She did her best, but Lance is too weak to carry her. Hindi siya kayang isalba ni Lance kapag nalulunod na siya. Kaya para sa kanya ay sapat na siguro ang maraming taon na sa kanila lamang umikot ang kanilang mundo para tumigil na ngayon. Sabi nga ni Lance ay para sa future kaya gagawin na lang din ni Macy kung ano ang tama. Kahit na ang gusto niya talaga ay ang makasama si Lance. Hanggang sa nakagraduate na sila ay wala pa rin kibo si Macy kay Lance na mabilis namang nahahalata ng binata. Hindi na siya ganoong kinakausap nito at pinapansin. Bigla na lang nanlamig si Macy. At this time, sisiguraduhin niyang titigil na siya dahil malinaw naman na sa kanya na hindi kayang ibigay ni Lance ang pagmamahal na katulad ng nararamdaman niya. Matagal na rin nakaplano kina Macy ang pag-migrate nila sa States. Natagalan lamang ang kanilang pag-alis dahil urong-sulong panoon ng dalaga dahil nga kay Lance. Pero ngayon ay sigurado na siya. Handa na siyang umalis. Habang sinasalta ang mga bagahe sa sasakyan ay sa huling pagkakataon ay muling tinanong ng ginang ang kanyang anak na si Macy. Macy, hindi ka ba magpapaalam kay Lance? Tanong ng kanyang ina. Hindi na ma'am, tara na po. Ngunit buo na ang loob ng dalaga, tuluyan ang nanindigan. At tuluyan na silang umalis noon nang hindi na nagpapaalam pa kay Lance. Samantala habang nagla-lunch sina Lance at ang kanyang parents ay na-open ito ng kanyang ina. Iho, nagpadala ka man lang ba ng pabaon kay Macy? Kumunot naman ang noon ng binata sa tanong na yon. Pabaon? Bakit? San ba siya pupunta? Nagtataka niyang tanong sa ina. Hindi mo ba alam? Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Ngayon ang alis sila papuntang States. Magmamigrate na sila doon. Hindi ba sinabi ni Macy? Sabi ng ina. Madaling kinuha ni Lance ang kanyang phone upang i-check kung may message o call man lamang ba si Macy. Ngunit ni isa ay wala naman. Hindi niya tinapos ang pagkain bagkus ay kumaripas ang tumaas patungo sa kanyang kwarto. At doon ay naglabas siya ng matinding galit at sama ng loob sa dalaga. Nagawa niyang maglabas ng emosyon kaya pwersahan niyang nasuntok ng malakas ang pader ng kanyang kwarto. Hindi niya alintana ang sakit ng kanyang kamao dahil mas nararamdaman niya ang sakit na nararamdaman ng puso niya ngayon. Inisip niya na hindi talaga siya tunay na mahalaga sa dalaga para gawin yun ni Macy sa kanya.
Simula nung araw na yon ay nagtanim na si Lance ng sama ng loob para sa dalaga. Habang si Macy naman ay nagpatuloy sa pag-aaral ng graphic design, ay doon ay marami na rin naging kakilala at kaibigan. May mga nagtangkang manligaw ngunit tila ayaw pa ulit buksan ni Macy ang kanyang puso kahit 7 taon ang nakakaraan. Ngayon ay mas matured na siya at professional. Marami na rin siyang mga nakuhang awards para sa kanyang propesyon na napili. Ngayon niya napagtanto ang sinabi noon ng high school teacher nila na sundin ang kursong gusto at hilig mo talaga. Nang sa ganon, ay ito ang magagamit mo kapag nasa corporate world ka na. Naisip niya na siguro kung pinagpatuloy niya ang kahibangan niya noong kay Lance, ay baka kailanman na hindi siya magiging proud ng ganito sa sarili niya. Kaya thankful na rin siya na nangyari iyon sa kanila para bigyan ng maraming oras at pagkakataon ng kanilang mga sarili na mag-grow at mas gumaling sa mga propesyon na kanilang pinili. Sa kabilang banday, isang magaling na negosyante na ngayon si Lance at siya na ngayon ang CEO ng PNF. Isa na rin siya sa tinitingalang magaling na business tycoon sa Asia. Pero magpaganon pa man ay kailangan pa rin bumalik ni Macy sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang legacy na naiwan ng kanyang mga magulang sa PNF at isa pa ay request din ito ng mga magulang ni Lance na kesa iba raw ang makinabang sa angking galing ni Macy ay mas maigi na sa kumpanya na lamang niya ito ibigay. Mommy, do I really need to do this? Pwede namang sa ibang company na lang ako mag-work. Actually, ang dami namang kumukuha sa akin dito sa States. At mas magagandang opportunity pa yon, di ba? Kaya hindi ko na kailangang magtrabaho sa PNF. Nagsusumamong tanong ni Macy sa kanyang ina. Dahil bukod sa ayaw niyang bumalik sa Pilipinas, ay ayaw niyang makita pa si Lance. Macy, this isn't about how big the opportunity awaits you here in States. Malaking utang na loob natin sa mga Martinez. At isa pa'y malaking company rin naman ang PNF. Mas gusto kong doon mo gamitin yung mga pinag-aralan mo because they need you. Ilang taon kami naging empleyado doon ng daddy mo. At hindi man lamang kami nagkaproblema doon dahil malaking tiwala sa atin ng mga Martinez. And besides, si Lance lang tumayong CEO doon. Kaya hindi ka na maninibago pa sa mga kasama. Sabay niyang mas mapapalago yung negosyo. Kaya anak, please do this favor for me. For us. Hindi ko to sinasabi para magbayad ng utang na loob sa kanila. Kundi deserve nila ang isang magaling na artist na katulad mo. Paliwanag naman ng kanyang ina. Nagdadalawang isip siya kung tutuloy pa ba siya. Naaasiwa na siyang makita si Lance dahil simula nung umalis siya ay nawala na rin sila ng komunikasyon sa isa't isa. Isa pa'y ayaw niya na talaga itong makita pa. Masaya na siya kung ano man ang meron sa kanya ngayon. Ngunit wala pa rin siyang ibang choice kundi sundin ang hiling ng magulang. Kaya ngayon ay napilitan na siyang bumalik ng Pilipinas. Samantala, sa kumpanya naman ay nakaredy na ang lahat sa pagdating ni Macy. Maging ang opisina na kanyang paglalagian ay ayos na rin, base sa design sa pinagawa ni Lance na konektado sa mga hilig ni Macy. Sir Lance! Pumasok si Sanya, ang assistant ni Lance sa loob ng office ng lalaki. On the way na raw po si Miss Macy. Dugtong muli ni Sanya. Okay. Ayos na bang magiging office niya? Tanong naman ni Lance sa assistant. Magaslaw kasi si Macy, kaya ang preferred nitong office ay less ang gamit at dapat ay spacious ito. Opo sir, pinaalis ko na po yung mga cabinets na hindi naman ginagamit at yung iba na nakadisplay doon. Mas maluwag na po siya ngayon. Sagot naman ni Sanya. Okay, good. Tugon naman ni Lance. Yung fiancé ko, is she ready? Ang tinutukoy ni Lance ay ang kanyang pakunwaring fiancé na si Lindsay na isa rin sa kanyang mga empleyado. Napagdesisyonan niyang gumawa ng ganito para pagsilosin si Macy. Gusto rin niyang ipamukha sa dalaga na hindi na siya apektado sa ginawang pang-iiwan nito sa kanya. Na naka-move on na siya at wala na siyang pakialam sa pinagsamahan nila dahil unang-una, si Macy naman ang unang nagtapon at nagbaliwala nito. Kaya patas lang sila. Opo sir, nasa labas na po si Miss Lindsay. Alam na po niya ang gagawin niya.
Sagot ni Sanya. Okay, good. Makakaalis ka na. Utos na Lance. Okay po, sir. Tugon ni Sanya at mabilis sa sumunod sa utos ng kanyang boss. Ilang sandali pa ay dumating na si Macy. Sa muling pagtuntong ng mga paa ng dalaga sa PNF ay iginala niya ang kanyang tingin sa paligid. Malaki ng pinagbago nito. Mas lumaki at tumaas ang tanda ng matayog na tagumpay ng kumpanyang to. Bagay na bagay sa pangalan nitong Power and Fame. Dahil tila sila na ngayon ang nagsisilbing standard ng mga baguhang negosyante sa larangan ng pagninegosyo. Matapos noon ay tuluyan na siyang pumasok sa loob at sinalubong naman siya ni Sanya na assistant na Lance. Welcome po, Miss Macy. Nasa conference room po si Sir Lance. Sasamahan ko na po kayo roon. Sabit ni Sanya. Okay, thank you. Matipid naman na sagot ni Macy. Ilang saglit pa lamang ay muli niya nang makikita ang lalaking nag-udyok sa kanya na lumayo at nagdulot sa kanyang puso ng sakit. Aminado siyang hindi pa siya handa sa muling pagtatagpong ito. Ngunit kailangan niya na itong harapin para na rin matapos na ng formal kung ano man ang dapat na matapos sa kanilang dalawa. Sa kabilang banda ay sinamahan na siya ni Sanya sa conference room kung saan naroon sina Lance at Lindsay na naghihintay sa kanya. Nang buksan ni Sanya ang pintuan ng conference room ay napahinga siya ng malalim bago tuluyan ang pumasok sa loob. Bumungad naman sa kanya si Lance at Lindsay na magkahawak ang mga kamay. Welcome back, Macy. Bungad ni Lance. Suot-suot ang peking ngiti nito. Oo, galit siya kay Macy. Ngunit ang muli niya itong nakita ay may kung ano sa kanyang puso na kumurot dahil ang totoo ay namiss niya talaga ito. Gustong-gusto niyang pasalubungan si Macy ng mahigpit na yakap. Ngunit kailangan niyang tiisin dahil ang dapat na nararamdaman niya ngayon para sa dalaga ay galit at sama ng loob at wala nang iba pa. Thank you. Matipid na tugon naman ni Macy pero kay Lindsay nakatitig. Have a seat. Utos na Lance. Thank you. Sabi naman ni Macy. It's nice to see you again after you left. Makahulog ang panimula ni Lance na tila yun pa rin ang issue. Yung pagitan pa rin sa kanilang dalawa. Is it really nice? Taas kilay na tanong ni Macy habang hindi na mapigilang mapatingin sa nakapulupot na si Lindsay sa mga braso ni Lance. Sa halip na sagutin ay iniba na lamang ni Lance ang usapan. Anyway, before we proceed to our agenda, I would like you to meet my fiancé, Lindsay. Babe, she's Macy, my childhood best friend. And Macy, this is Lindsay, my fiancé. Pagpapakilala pa ni Lance ng may diin. It's my pleasure to meet you, Macy. Tumango naman si Lindsay upang makipagkamay kay Macy. It's an honor. At sinagot niya naman ito at nakipagkamay na rin. Anyway, I've already checked and studied your credentials from the portfolio you sent to our email. And yes, you are qualified for the position that we're looking for. Matalas ang sabi ni Lance kay Macy. Bigla namang nagtaka ang dalaga. Dahil sa buong akala niya ay qualified naman talaga siya at no need na dumaan sa hiring process dahil ang mismong may-ari na ng kumpanya ang nag-request sa kanya na doon magtrabaho. Qualified? Sorry? Nagtataka niyang tanong. Yeah, qualified. It means, kung hindi related yung experiences mo at tinapos mo sa posisyon na ina-applyan mo, I have the right to reject you. And besides, you're an applicant, right? At hindi VIP dito. So you still need to undergo the proper process of hiring and deploying of an applicant para hindi naman unfair sa iba. Kaya Miss Macy, I'm glad to inform you that you're hired. You are very lucky dahil bihira akong mag-hire ng on the spot. It means you have the potential we needed. Congratulations. Paliwanag ni Lance. Tumaas naman ang kilay ng dalaga sa sinabi niyang yon. Wisit na to. Naging CEO lang ay umabang na. Kung may choice lang naman, hindi na talaga ako babalik pa rito.
Bisit na utang na loob na yan, nakakagigil. Gigil na sabi ni Macy sa kanyang isip. Do you have anything to say? Tanong muli ni Lance kay Macy. When do I start? Tugon naman ni Macy. You may start now. Sasamahan ka ng assistant ko sa magiging office mo at working area with your team. And nga pala, hindi porket graduate ka sa ibang bansa ay mataas ka na sa kanila. They're still your senior at desisyon pa rin nilang masusunod. Nagkakaintindihan ba tayo? Bili na Lance. Tila unti-unti nang nararamdaman ni Macy ang paghigpit sa kanya ni Lance. Kahit alam naman ni Macy na namemersonal na talaga ito, kaya ganito siya kung umasta. Ngunit dahil siya ang boss at CEO at tanging empleyado lang siya, wala na siyang magagawa kundi sundin ang lahat ng batas ni Lance sa PF. Yes sir, naiintindihan ko po. Mariing sagot ni Macy. Ang sarap niya talagang sapakin. Mataas ka na nga pero isang dakilang lampa ka pa rin sa paningin ko. Buisit. Muling sabi ni Macy sa kanyang isip. Matapos noon ay sinamahan na siya ni Sanya sa kanyang magiging working area at ipinakilala na ang kanyang mga ka-team na makakasama. Miss Macy, ito na po ang working area ninyo. Siya po si Sir Alfred, ang leader po ng team. Siya na pong bahalang mag-introduce sa inyo sa iba pa. Kapag may kailangan po kayo, just let me know po. Mauna na po ako. Sabi ng assistant. Your name again? Tanong ni Macy bago tuluyang umalis ang babae. Sanya po. Sabi nito. Okay Sanya, thank you. Wika ni Macy at saka tuluyan ang umalis si Sanya at iniwan na doon si Macy kasama ang mga bagong katrabaho. Welcome po, Miss Macy. By the way, I'm Alfred. I am the head of the design team. Panimula ni Sir Alfred, head ng design team. Hello po, Sir Alfred. I'm Macy. Magalang na tugon naman ni Macy. Ito naman po si Joanna, Camille at Jake. Pagpapatuloy naman ni Alfred at saka ipinakilala na isa-isa ang kanilang mga ka-team. Welcome po, Miss Macy. Sabay-sabay nilang sabi. After that ay nag-start ng mag-work si Macy at ang partner niya sa pagde-design ay si Jake. Miss Macy, mamaya na yan. Lunch muna tayo. Sabi ni Jake kay Macy. Sige, tapusin ko lang to. Susunod na ako. Thank you, Jake. Nga pala. Wika ni Macy habang abalang-abala sa tinatapos sa ginagawa. Macy na lang. Pahabol niya. Dahil glass door ang pinto ay kita nila sa nangyayari sa loob mula sa opisina niya at pasimple niyang pinagmamasdan ng dalawa. Sabay na tayo, Macy. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka tumatayo riyan. Pangungulit pa ni Jake. Napangiti naman si Macy. Ikaw bahala, mamaya pa ako rito, sige ka. Aniya. Ayos lang, di sabay tayong magutom. Sagot naman ni Jake. Ang kulit. Wika naman ni Macy. Tara na kasi, may bagong menu sa pantry, baka maubusan tayo. Talagang hindi tatantanan ni Jake si Macy, kaya huminto na ang dalaga sa kanyang ginagawa. Ay, may magagawa pa ba ako sa kakulitan mo? Wika ni Macy at umangat ng tingin kay Jake na kasalukuyan namang nakangiti sa kanya. Siyempre wala, kaya halika na. Saad ni Jake at sumama na rin si Macy. Sabay na silang lumabas ang silid nang nagtatawanan habang matalim naman na nakatingin sila sa kanilang dalawa. Sama makatingin ni Sir oh. Napasulyap naman dito si Jake. Yaan mo siya, galit yan sa mundo. Ngunit inirapan lamang ito ni Macy na pawang nangaasar pa. Matapos ang lunch break ay kaagad na nagpatawag ng urgent meeting sa Lance sa design team. Meeting sa conference room. Where's the design? Tas kilay na tanong ni Lance na nakatingin kay Macy. 3 araw pa lamang itong nauumpisahan ni na Macy at Jake na kung tutuusin ay usually more than 2 weeks pa i-present ng design team ang kanilang mga nagawang design. Ngunit dahil narito na si Macy ay ipaparamdam ni Lance rito ang hirap sa trabaho na aminin niya man o sa hindi ay nagsiselos lamang siya kung bakit siya nagalit.
Pero dahil profesional na tao si Macy, hindi niya tinatayuan ng isang trabaho nang hindi pa tapos. Kaya sa loob pa lamang na 3 araw ay may natapos na sila. Hindi pa man sa buong article ngunit sapat na ito para sa kanya at siyang may pinakamabilis na nagawa kumpara sa mga datihan na. Sir, ito po ang natapos namin ni Macy. Sabi ni Jake. Saka natigilan. Macy? Taas kilay naman na tanong ni Lance. Nung hindi pa kasi nakakabalik doon si Macy ay pinasabi na ni Lance sa kanyang assistant na wag na ring paalisin ang galang ng mga ito sa dalaga kahit na masama ang loob niya rito. Miss Macy po pala. Bale, we prepared 3 designs para may options po tayo. Here po. Pagpapatuloy pa ni Jake. Para lang ba to sa iisang article? Iniabot ng assistant nila sa mga designs at saka binigay sa boss. Masusi at matalim na pinasadahan nila ang tingin ng 3 designs na hawak. Yes sir, mas maganda rin po kasi kung may mapagpipilian kayo. Tugon ni Jake. What about the other articles? Hindi ba dapat ay sabay-sabay ang designs niyo para sabay-sabay ang approval? Tapos sabay-sabay na rin ang printing? So where's the others? Tas kilay nitong tanong at saka tumingin sa dalawa. Nagkatingin na naman sina Jake at PC sa tanong na iyon ng kanilang boss na si Lance. Mabilis namang sumagot si Jake. Actually sir, ongoing na rin naman po ang pakikipag-coordinate namin sa writers. Sabi ni Jake na nagsisimula ng tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Ongoing? Jake, ilang taon ka na nga nagde-design sa akin? Tanong ni Lance na nagsimula ng maging iritable sa mga oras na yon. Magdadalawang taon na po sir. Matapat na sagot ni Jake. Magdadalawang taon na. Kanino bang ideya to? Na gawing installment ang presentations ng design? Galit na sabi ni Lance na matalim na nakatingin sa dalawa. Mine. Bago naman po. Si Macy nang sumagot ngunit pinutol ito kaagad ni Lance. Kay Macy. Mas nakinig ka sa baguhan pa lang kaysa sayo na matagal nang nagtatrabaho sa akin? You know my rules, Jake. At kailanman, hindi tayo nagkaroon ng problema sa demand at deadlines ng design mo. But still, you choose to listen to a newbie? At isa pa, these designs are boring. I need more designs. At please, isama niyo ng designs for the other articles. Mariin niyang ibinagsak ang hawak na design sa mesa at saka tumayo na upang umalis at dismayado ang reaksyon ng muka. Muling nagkatinginan sina Macy at Jake. Nanlilisik ang mga mata ni Macy dahil alam naman niyang hindi yun ang designs na pinagpuputok ng butya ni Lance, kundi ang ginawa pa rin niyang pang-iiwan dito 7 taon na ang nakalilipas. Maiinis si Macy kaya sinundan niya palabas si Lance papunta sa office nito. Lance, teka nga. Pasigaw ni Macy at tuluyan na silang nakapasok sa silid. Don't you have any respect? Boss mo ako pero kung sigaw-sigawan mo ako ay kainam. Ano na lang iisipin ng mga nasa paligid mo? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance at saka tumingin kay Macy. Hindi yan ang issue rito. Hindi tama yung ginawa mo. Pangangatwiran ni Macy at sinalubong ang masamang tingin na iyon ni Lance sa kanya. Umawang naman ang mga labi ng lalaki at ngumisi. Alin doon? Boss ako rito at alam ko ang ginagawa ko. Kung hindi mo matanggap na napangitan ako sa designs mo, pues problema mo na yon. I have my rules here at wala kang karapatan na baguhin yon. Aniya. Kung designs lang din naman ang pag-uusapan ay subok na ang credibility dito ni Macy. Halos lahat ng mga kanong naging professor niya sa Amerika ay napapahanga sa mga one-of-a-kind na designs niya. Kaya palagay ang loob niya na hindi talaga ito tungkol sa designs. Pero hindi tama na idamay mo si Jake. Sa akin ka may problema, di ba? Kaya sa akin ka lang magalit, wag sa kanya. Matapang na tugon naman ni Macy. Wow! At kailan ka pa nagkaroon ng concern sa kanya? Usisa ni Lance at saka umayos ng tayo at nagpamewang. He's a good man. At huwag mong gawa ng issue yun. Matalim na sagot naman ni Macy.
So ako ang kontrabida, ganon. Gusto mong ipalabas sa mga tao na ako ang masama at mali. At ikaw ang tama, ganon ba yon, Macy? Huling tanong ni Lance dito. Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Ang simple lang naman ang problema, pinapalaki mo. O baka naman may lihim ka talagang galit sa akin. Hindi kaya? Sa sagot na yun, muli namang napangisi si Lance. Galit? May dahilan ba ako para magalit sa'yo? Ilang sandali din silang nagkatitigan. Namutawi sa mga isip nila ang totoong dahilan kung bakit galit na galit sila ngayon sa isa't isa. Bumalik yung mga sama ng loob na 7 taon nang naipon. Samantala sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ay mabilis na pumasok si Lindsay sa loob. Baby, are you fighting? Lumapit ito kay Lance at saka muling pumulupot sa mga matipunong braso ng banata. Ngunit sa pagkakataong iyon ay matalim pa rin nakatingin ang dalawa sa mga mata ng isa't isa. Rinig na rinig ko kayo sa labas, may problema ba? Pagpapatuloy pa ni Lindsay na may pagtataka. Nothing babe, just leave. Macy. Just do what I say with your designs, period. Si Lance na ang unang kumalas at saka pinaalis na lamang si Macy. Kaagad namang sumunod ang dalaga nang may pagdadabog pa. Dumiretso siya sa rooftop at saka doon humithit ng yosi upang matanggal ang stress. Noong nag-migrate sila sa Amerika ay doon na rin ito natutunan ni Macy. Hindi naman palagi, kundi kapag nakakaramdam lamang siya ng matinding tensyon at stress sa katawan. Nagyoyosi ka pala, tanong ni Jake. Hindi niya na malayang nakasunod na pala ito sa kanya. Andyan ka pala. Gusto mo? Napalingon naman ito at saka inalok ng isang stick ang lalaki at kinuha naman ito kaagad ni Jake. Sige, sabi niya. Parang ang lalim ng galit ni Sir Lance Designs lang yun pero parang nalalaman na siya sa galit. Panimula ni Jake habang nakatingin sa malayo sabay buga ng usok sa taas. Lagi ba siyang ganyan? Usisa ni Macy. Si Sir Lance? Lagi siyang nakasimangot at talagang stricto. Pero simula nang dumating ako rito, hindi ko naman siya nakikitang sumisigaw at galit na galit ng dahil lang sa maling designs. Ngayon lang. Kwento ni Jake kay Macy. Dahil sa akin? Taas kilay na tanong naman ng dalaga sabay tingin kay Lance. May past ba kayo? Hindi naman naiwasan pa ni Jake na mag-usisa kay Macy. Huh? Takang tanong ni Macy. Past? Kasi naman, hindi naman siya magkakaganyan kung wala kayong masamang nakaraan. Meron ba? Tanong muli ni Jake. Muling ipinihit ni Macy ang tingin sa paligid at saka seryosong sumagot. Magkaibigan lang kami. Yun lang yun. Sabi niya sabay buga ng usok ng sigarilyo. Parang gusto ko na nga mag-resign Dugtong pa ni Macy. Ha? Bakit naman? Kunutoong tanong naman ni Jake. Hindi ko na kayang pakisamahan ng ugali niya. Kung wala nga kayo, baka nasapa ko pa yun Pag-amin pa ni Macy. Ano ka ba? Huwag mo nang pansinin yun. At saka baka bad mood lang siya kanina, hayaan na lang natin. Pagpapalubag loob pa ni Jake sa naiinis ring dalaga. Ano pa nga bang magagawa ko? Nagkibit balikat na lamang si Macy at saka sumang-ayon na lamang kay Jake. Matapos magyosi at sabay na silang bumalik sa office na magkasama. Nadatnan nila doon si Lance na nakaupo at hinihintay na sila. Habang takot na takot naman ang itsura ng mga kasamahan nila doon sa design team. Ibinuka ni Lance ang kanyang bibig at matalim pa rin nakatingin sa dalawa. May pinapatapos ako pero nakuha niyo pa rin maglampungan sa rooftop? Taas kilay nitong tanong. Base sa kontrata na pinirmahan ko, meron ang bawat empleyado rito na 30 minutos para mag-break. At kinonsume ko lang yon. Iba po ang meaning ng break time sa lampungan time. Mataray na sagot naman ni Macy na may kaunti pa ring paggalang. Macy, tama na. Marahan namang sinagi ni Jake ang balikat niya. To my office. Now. Mariing sagot ni Lance. At alam ni Macy na siyang tinutukoy nito.
Kaya para wala ng gulo ay sumunod na lamang siya dito. Sabay nilang linisan ng design team room at saka sabay na nagtungo sa opisina ni Lance. 35 minutes. Panimula ni Lance at halata sa tono ng boses niya ang galit na nagpigil lamang. 35 minutes? Takang tanong naman ni Macy. Oo, 35 minutes kayong nawala. Napasobra naman yata ang break niyo. Hindi akalain ni Macy na pati yun ay mapapansin pa ni Lance. Kaya malakas ang kutob niya na minamanmanan pa rin siya ng binata kahit alam niyang masama pa rin ang loob nito sa kanya. Teka nga Lance, ano ba talagang problema rito? Yung designs ko ba o ako mismo? Sagot ni Macy. Ngayon ay tinapat na ng dalaga ang binata para magkaalaman na. That's part of your responsibility as my employee. Bakit para namang may ina-assume ka? Sagot naman ni Lance. Bahagya namang umisi si Macy at saka sumagot. Oh? Bakit kailangan dito mo pa sa office sabihin na nag-overbreak kami? Pwede namang sa harapan nila. Paghahamon pa ni Macy. Bahagya namang natahimik si Lance. At saka wala naman pong patutunguhan tong usapan natin. Kaya mauuna na po ako dahil tatapusin pa po namin yung designs. Dugtong niya dahil wala na rin naman siyang pakialam sa isasagot pa ni Lance dahil hindi na siya interesado. Katulad ng sinabi ni Macy ay umalis na rin siya sa silid at iniwan na doon ng boss na nanggagalaiti sa galit. Bumalik na siya sa design team upang simulan na muli ang trabaho. Sa inis niya ay hindi pa nagawa ni Macy na makipagkwentuhan sa mga kasama. Pagdating sa trabaho ay seryoso si Macy. She makes sure that quality of her designs, kaya kahit abutin siya na magdamag sa opisina sa pagtatrabaho ay okay lamang sa kanya. Masiguro lamang ang magandang outcome ng kanyang design. Isa pa ay ayaw din naman niyang madismaya sa Lance para wala na rin itong masabi sa mga gawa niya. 9:00 na ng gabi at halos sila na lamang ni Jake ang natira sa buong gusali. Macy, 9:00 na, hindi ka pa ba uuwi? May kakatagpuin sana ako ngayon eh. Tanong ni Jake na umupo sa ibabaw ng mesa na pinagagawaan ni Macy. Seryoso naman ang babae habang nagde-design. Ganun ba? Sige lang. Okay lang ako dito. Pati last article na lang naman yung gagawin natin. Ako nang tatapos. You can go na. Sagot naman ni Macy na seryoso pa rin nakataon ng atensyon sa kanyang ginagawa. Sigurado ka? Hindi ka pa rin nagdi-dinner eh. Pag-aalala na tanong naman ni Jake sa dalaga. I'm okay, madali namang mag-order ng food kaya wag mo na akong alalahanin. Para hindi na rin magalit ang Sir Lance na yan bukas. Sagot naman ni Macy. Okay, sige, una na ako ha. Nagmamadali naman si Jake at tuloy niya nang iniwan doon si Macy. Gustuhin mo niyang samahan ng dalaga, ngunit wala na rin siyang choice dahil kanina pa naghihintay sa kanilang meeting area ang katagpo niya. Sige Jake, ingat ka. Huling sabi naman ni Macy at ngayon ay mag-isa na lamang siya doon sa department. Patay na rin ang mga ilaw sa ibang mga departamento at tanging sa design team at sa opisina ni Lance na lang ang bukas na ilaw. Napansin naman ito ni Macy na bukas pang ilaw sa office ni Lance. Ngunit sa isip niya ay baka nakalimutan lamang na patayin kaya binaliwala na lamang niya ito. Hanggang sa wakas ay natapos na rin ang ginagawa niya. Bahagya siyang uminat at napahawak sa kanyang balakang na nagsisimula ng kumirot dahil sa tagal niyang nakaupo at nakayuko. Hinubad na rin niya ang suot na eyeglasses at saka iksinusot-kusot ang kanyang mga mata. Dahil tapos na siya ay inayos niya ng kanyang mga gamit at saka lumabas na ng silid at pinatay ng ilaw. Aalis na sana siya pero bukas pa rin ang ilaw ng office ni Lance. Nagtaka naman si Macy ngunit hindi niya na ito pinansin pa. Pagkaalis niya ay saka naman lumabas si Lance at palihim niyang sinamahan at binantayan ng dalaga. Kinaumagahan ay ipepresent na nina Jake at Macy ang kanilang mga nagawa at natapos na designs. Gumawa po ulit kami ng tig-3 designs for the 5 articles needed sa magazine. Here, you can choose among these designs. Sabi pa ni Macy na may maaliwala sa mukha. This time, sigurado na siyang hindi ito ma-reject ni Lance. Hindi pa man gaanong nakikita ang designs ay mabilis ang sumagot si Lance.
Okay na sa akin to. Meeting adjourned. Mabilis niyang sabi sabay tumayo na at umalis na sa conference room. Nagkatinginan naman sina Jake at Macy at hindi makapaniwala sa mabilis na sagot na iyon ni Lance. Hindi nila inaasahan na ganitong kabilis i-approve ng kanilang boss ang proposal designs na present nila. Na hindi na nga ito nag-abala pang busisiin ng mga designs katulad ng ginawa nito nung huling meeting nila. Ang bilis. Yun na yun? Ay, thank you so much, Macy, sa kasipagan mo. Nagtatakang tanong ni Jake na nabunutan naman ng tinik sa kanyang dibdib. Our hard works. Nakangiti namang sagot ni Macy. Simula noon ay medyo gumaan ang pakikitungo ni Lance kay Macy na hindi katulad noong una na halatang-halatang pagka-bitter niya kahit wala naman talagang dapat ika-bitter dahil hindi naman naging sila nagdalaga. Naging magaan ang pagtatrabaho ni Macy sa PNF dahil bihira na rin siyang sungitan na Lance, ngunit hindi niya maiwasang magselos sa tuwing magkasama at magkadikit sa na Lance at ang fiancé niyang si Lindsay. Hindi man niya maamin sa sarili pero nagsiselos talaga siya, pero wala na siyang karapatang magselos dahil batid niya na malapit ng ikasalang dalawa. Ng mga sumunod na araw ay nagpatawag ng overall meeting sa Lance sa mga empleyado. Ibinalita niya sa mga ito na magkakaroon sila ng team building sa susunod na linggo sa May Anilao, Batangas. Excited ang lahat sa announcement na yon at lahat ay obligadong sumama. Kaya nang sumapit ang araw na yon ay halos hindi magkamayaw ang lahat lalo pat 3 araw silang magsistay doon. Nang makarating sila doon at maiayos lahat ng gamit ay tinipon na silang lahat ni Sanya sa may beach at nag-color coding ang mga suot na shirt. Doon ipinaliwanag ng assistant ang mga mangyayari sa buong 3 araw at sisimulan nila ito sa mga games. At ang unang laro ay ang volleyball at si Lance ang nakaisip nito. Alam niyang takot si Macy sa bola, kaya ito ang napili niya. Kompleto na ang kabilang team sa right side ng net at isa na lamang ang kulang sa kupunan ni na Macy. Tila napako ng mga paa ni Macy sa buhangin na kinatatayuan dahil sa loob-loob niya ay ayaw niya talagang sumali dahil hanggang ngayon ay takot pa rin siya sa bola. Sa may gilid naman ay nakaupo si Lance habang nakamasid sa dalaga. Naaalala niya ang sinabi noon ni Macy kay Paul sa may clinic na ilang beses man na matamaan at mapabagsak ng bola ang dalaga ay paulit-ulit pa rin itong babangon hanggang si Lance na mismo ang maglahad ng kamay sa kanyang harapan upang tulungan siya sa pagtayo. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nahahayaan pa ni Lance na muling masaktan at bumagsak pa si Macy. Miss Macy, halika na! Isa na lang ang kulang sa atin! Sigaw pa ni Joanna. Nag-aalinlangan namang tugon ni Macy nang biglang sumali na sa usapan si Lance. Okay nang 5, simulan niyo na. Sabi nito at natameme naman ng mga taong naroon. Nahahalata nila ang damdamin ni Lance para kay Macy na kaagad namang ikinapula ng mukha ng dalaga. Samantala ay kasali naman ni si Lindsay at sa hindi inaasahan ay natamaan ito ng bola. Kaagad naman itong tinulungan ni Lance. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Lance kay Lindsay na nakalupagi na sa buhangin sa lakas ng impact ng bola na tumama sa kanyang ulo. Ang sakit. Nagkabukol yata ako. Sagot naman ni Lindsay na nakabingit ng mukha sa sakit. Come on, gagamutin ko. Binuhat ito ni Lance at dinala papunta sa may upuang naroon. Ang ibang mga mata ay nakatingin kina Lance at Lindsay at ang iba naman ay nakatuon kay Macy dahil batid naman nilang umaacting lamang sina Lance at Lindsay para lamang pagsilosin si Macy. Napatingin doon si Macy at saka bumulong sa sarili. Wow. Samantalang nung ako ang natamaan ng bola, nakatitig lang. Sa bagay, sino ba naman ako? Inis na sabi ni Macy. Nang matapos ang unang laro ay sinimulan na rin ang pangalawa. This time ay kailangan na nilang libutin ang buong lugar, maging sa loob ng gubat na naroon para makumpleto ang next task. Miss Macy, next game na! Okay, tugon naman ni Macy. Muling pinaliwanag ni Sanya ang rules sa susunod nilang lalaroin na tinawag nilang Find and Complete Me. At muli, si Lance ang nakaisip ng larong to. Sa pagkakataong ito ay muli niyang plinano ng maayos ang game na to
para masolo niya ng tuluyan si Macy para makapag-usap sila ng masinsinan. So, this is our next game. May mga pinakalat kaming flags all over the island. So yes, meron dyan sa loob ng forest. May mga piece of paper na nakalagay doon. At iyon ang bubuin yung words once na nakuha ninyo lahat ng flags. Siyempre, kapag nakuha niyo yun lahat, babalik na kayo rito sa starting point. And yes, my time limit. We only have 30 minutes to find your 13 respective flags. Nakakaintindihan ba tayo? Paliwanag ni Sanya sa lahat. Mukha namang nauunawaan na ng lahat dahil tumatango na lamang sila. Yes, Miss Sanya. Clear na po. Sagot nila. Okay. Teams, kung wala na kayong tanong, your time will start now. At nagsimula na ang hanapan. Sa una ay magkakasama pa sina Macy at ang kanyang team sa paghahanap, ngunit unti-unti na rin itong iniwan at pinabayaan. Hindi naman ito pinansin ni Macy dahil abala sa paghahanap ng mga flags at pagkuha sa mga piraso ng papel na nakalagay sa mga ito na kailangan nilang kuhanin at buuin. Ilang minuto na rin ang lumipas nang mapansin niyang siya na lang nasa lugar at tuluyan nang napahiwalay ng mga kasamahan at ito ang plano ni Lance. Gusto na sanang bumalik ni Macy, ngunit aminado siyang mahina siya pagdating sa direksyon. Napansin din niyang nawawala ang mga flag sa kanyang mga nadadaanan. Nagulat naman siya nang biglang sumulpot si Lance. Are you lost? Maang-maangan itong tanong kay Macy. Dumidilim na rin ang paligid dahil nagbabadya ng malakas na ulan. Nag-aalala namang sumagot si Macy. I guess, matipid niyang sabi. Unti-unti nang pumatak ang ulan kaya hinila na ni Lance ang kamay ng dalaga at saka isinama sa may kubo na naroon sa lugar. Nagtaka naman si Macy kung bakit alam ni Lance sa may kubo roon. Ngunit itinago na lamang niya sa sarili ang pagtatakang iyon at kusa na lamang na sumama kay Lance. Umupo sila sa may maliit na balkonahe ng kubo at doon na muna nagpalipas ang pagtila ng ulan. Paano na tayo ngayon? Tanda mo ba ang daan? Nag-aalalang tanong ni Macy kay Lance habang nakalahad ang isang kamay sa patak ng ulan na tumutulo mula sa bubong na sawali ng kubo. Hindi, nakalimutan ko rin ang phone ko. Buti na lang may kubo rito. Sabi ni Lance habang nakaupo sa may papag at nakasandalang likod sa may dingding habang nakakilo ang kaliwang paa. Dahil naka-sleeveless lamang si Macy ay mabilis itong gininaw dala ng malakas na hangin at ulan. Napansin naman ito ni Lance at saka hinubad ang suot na puting long sleeve at iniabot sa nanginginig na sa lamig na dalaga. Here, huwag ka nang tumanggi. You need this, sabi ni Lance. Tanging itim na sando na lamang na iwang pantaas sa saplot sa katawan ni Lance. Hindi na rin umalma pa si Macy dahil talagang giniginaw na siya. Hindi naman maiwasan ni Macy na hindi mapatingin sa makisig na katawan ngayon ni Lance, na dati-rati tinatawag lamang itong lampa at payatot. Napaawang naman ang kanyang mga labi at napahanga sa malaking pagbabago ngayon sa katawan ni Lance. Ilang sandali pa ay nagsimula na mag-usisa si Lance. How was it? Paniwalang tanong na Lance kay Macy. Ang alin? Nagtatakang tanong naman ng dalaga. Ang States, kamusta ang buhay doon? Muling tanong ni Lance. Ayos naman. Matipid na sagot naman ni Macy at kaswal na lamang na nag-uusap. Good. Tugon ni Lance ngunit hindi pa rin siya nakontento sa sagot na yon. Pero mas maayos sana kung, muling sabi ni Lance. Kung nagpaalam ka, no? Pagpapatuloy niya pa. Bumaling naman ang tingin sa kanyang dalaga. Kailangan pa ba yun? Taas kilay niyang tanong. Ano sa tingin mo? Tanong ni Lance. Bahagyan namang natahimik si Macy. Sa loob niya ay marahil ito na nga ang tamang panahon para mapag-usapan nilang mga unfinished business nila para sa isa't isa. Para matapos na rin ang anumang mga issue na meron sila. Para saan pa nga ba, Lance? Hindi ba't wala ka namang pakialam sa akin? Bakit pa ako magpapaalam? Saad ni Macy. Walang pakialam.
Saan mo naman nakuha yan? Mga bata pa lang tayo, Macy, ikaw nang kasama ko. Mahalaga ka sa akin. Lalong-lalo nang pinagsamahan natin. Ako ba? Naging importante ba ako sa'yo? At kung mahalaga nga ako sa'yo, bakit hindi mo malang sinabi sa akin na aalis ka? Bakit hindi ka malang nagpaalam? Na hindi mo malang ako binigyan ng pagkakataon na pigilan ka? Nagsimula nang tumaas ang emosyon ng dalawa. Pagkakataon ba ka mo, Lance? I gave you all the chances. Ginawa kong lahat. Nagmukha na akong tangha sa pagpapapansin sa'yo. Yung natamaan ako ng bola. Sinadya ko yon dahil gusto kong mapansin mo ko. Tulungan. Pero wala ka man lang ginawa. Hinayaan mong si Paul ang tumulong sa akin, di ba? Pagkakataon ba ka mo? Matagal ng plano ni na mommy na mag-migrate kami sa Amerika. Pero hindi ko sinabi sa'yo. Bagkus pinadaan ko sa ibang bagay. Tinanong kita kung gusto mo pa rin ba akong makasama sa kolehiyo. Tinanong kita kung gusto mo pa rin ba akong kasama. Pero wala ka na isagot. Binigay ko na sa'yo ang pagkakataon nun para ako naman ang piliin mo. Kasi ako, ayoko talagang umalis dahil gusto ko sa tabi mo lang. Pero pinaramdam mo sa akin na naghahabol lang talaga ako sa wala. Na wala ka naman talagang pakialam sa akin. Kaya nung dumating ang araw na aalis na kami, hindi ko na lang sinabi sa'yo dahil hindi mo rin naman ako nakikita at nararamdaman. Pigil-pigil ni Macy ang kanyang mga luha habang naghahayag ng saloobin kay Lance. 7 taon ang nakararaan pero parehas pa rin silang takot at confused sa kanilang mga damdamin. 7 taon pero ang katotohanan ay hindi naman naalis ang bawat isa sa kanilang mga isipan at puso. Parehas pa rin silang umaasa na meron o nagkaroon nga. Na mahal naman talaga nilang isa't isa. Na halos sa relasyon na lang dapat ang kulang sa kanila noon. Kaya ngayon na muli silang nagharap, ay hindi na nila sasayangin pang pagkakataon para malaman at marinig ang saloobin at hinanaing ng bawat isa. Minahal kita, Lance. Buong buhay ko sa'yo lang umikot. Pinilit kong aralin ang mga mahihirap na subjects para sa'yo kasi nga, di ba sabi mo, you hate women without brains. Kaya kahit mahirap para sa akin, ginawa ko pa rin para makapasok naman ako sa standard mo. Pero wala pa rin pala. Wala pa rin pala ako sa'yo. Pagpapatuloy pa ni Macy. Bumalikwas naman si Lance at mas inilapit ang katawan kay Macy. Ganun palang tingin mo sa akin. Na kailanman na hindi ka naging mahalaga. I'm sorry, Macy. It was my fault. But I'm different now. Yes, I admit. I was once a coward and a weak man. Natakot akong ipakita ang tunay kong nararamdaman dahil hindi ko naman talaga alam kung paano sisimulan. Pero Macy, I want you to know na kung minahal mo ako dati. Huminga muna ng malalim si Lance at saka ipinagpatuloy ang sasabihin. Labis pa doon ang nararamdaman ko hanggang ngayon. Sobra kong sinisisi ang sarili ko nung si Paul ang bumuhat sa'yo at wala man lang akong ginawa kundi tumunganga. Pero hindi ibig sabihin no na wala ka lang sa akin. Ikaw ang pinakamahalagang babae sa buhay ko bukod kay mommy. Sobrang saya ng pakiramdam ko sa tuwing nasa tabi kita. Hindi ko lang alam kung paano magtapat. Natatakot ako sa rejection. Natatakot ako na baka hindi tayo parehas ng nararamdaman. I'm so sorry. Ngayon na-realize ni Lance ang kanyang mga pagkakamali. Sa halip na muling kagalitan ng babae, dahil sa hindi nito pagpapaalam noon, ay nangibabaw na sa kanya ang mga nagawa at hindi man lang niya nagawa para kay Macy. Nabuhay siya sa takot at kaduwagan hanggang sa iwan siya ng kanyang minamahal. Galit na galit siya sa kanyang sarili kung bakit ba siya ganito. Pero ngayon na nasabi niya na mahal niya si Macy, ay tila nabunutan naman ng tinik ang kanyang puso. Kaagad namang sumagot ang dalaga. Wala na rin namang mangyayari kung magmamatigasan pa tayo. Ikakasal ka na
'di ba? At alam kong masaya ka rin ngayon. Kaya kung ano man ang hindi natin napagkaunawaan, tanggapin na lang natin at kalimutan. Para sa'yo at kay Lindsay. Saad ni Macy sabay tulo ng kanyang luha na mabilis din naman niyang pinunasan. Kita naman ni Lacey sa mga mata ng dalaga na muli naman niya itong nasaktan, kaya sasabihin niya na rito ang katotohanan. Hindi ko siya fiancé. Diretsang sabi ni Lance. Kumunot naman ang noo ni Macy at saka nagtanong sa binata. Ha? Anong sinasabi mo? Nagtataka nitong tanong. Palabas ko lang yon. Para maniwala ka. Baka sakaling magselos ka. But I was wrong. You're still the same Macy na magaling magtago ng nararamdaman. Pag-amin pa ni Lance. Ako pa talaga, Lance? At saka bakit mo Sapat na rin para sa binatang 7 taon na nangulila siya ng lubusan kay Macy. Ayaw niya na ng away pa at gulo sa pagitan nila. Gusto niya na itong tapusin pero this time ay kasama niya si Macy. Handa na siya na sabihin ang malayang nararamdaman niya para rito. He loves Macy at kailanman ay hindi nagbago yon. At ngayong nasa harapan niya ng dalaga, ay hindi niya na ito hahayaan pa na umalis at mawala sa tabi niya. Yun ay kung ganun pa rin ang nararamdaman para sa kanya ni Macy. Hindi pa man tapos ang pagsasalita ng dalaga ay mabilis na itong dinugtungan ni Lance. I love you. Matapang nitong sabi. Ikinagulat naman ito ni Macy. Nasa wakas ay narinig na rin niya ang mga katagang matagal na panahon niya nang gustong marinig mula sa mga labi ni Lance. I love you, Macy. And this doesn't need an explanation to elaborate my feelings with you. Natakot akong sabihin to sa'yo nun. Pero ngayon handa na ako. Ano man ang maging sagot mo, tatanggapin ko. And I also want to say thank you sa lahat ng mga nagawa at pagtsatsaga mo sa akin. At sorry sa lahat ng mga hindi ko nagawa at naiparamdam sa'yo. Basta ang mahalaga nasa. Mabilis na rin itong pinutol ni Macy at sinabing, mahal din kita. Muling lumuha si Macy habang binibigkas ang mga katagang yon, na mas nararamdaman niya na ang tunay na kahulugan nito nung natuto siyang maghintay, umunawa, at tumanggap katulad ng pinayo sa kanya noon ng kanyang ina. Mahal din kita, Lance Martinez. Mahal na mahal. Muli nitong sabi at saka sinuklian naman ito ng isang malagkit at mainik na halik ng binata. Mas nadama nila ngayon ang init ng kanilang pagmamahal dahil sa lamig na dulot ng malakas na ulan at hangin. Sabik na sabik sila sa mga halik na yon, na kailanman ay hindi nila ibinigay sa iba dahil kahit nagkalayo man ay nakalaan pa rin ito para sa isa't isa. Ilang segundo rin ang tinagal noon na tuluyan na silang kumala sa mga halik na yon. Namiss kita. Grabe kang magtampo 7 taon din yon. Pabirong sabi ni Lance kay Macy. Sorry na. Ang mahalaga ay tayo pa rin pagkatapos ng 7 taon na yon. Banat naman ni Macy at saka yumakap kay Lance. Napatanong naman si Lance. How about Jake? Muntik ko na siyang tanggalin sa trabaho Pag-amin nito. Baliw, bakit mo naman gagawin yon? Sabi ni Macy at saka umangat ang tingin kay Lance. Nagsiselos ako, bakit? Mabilis naman itong sagot. Hindi mo kailangang magselos. Natatandaan mo nung napagalitan mo kami na nag-overbreak? That time sa rooftop, umamin sa akin si Jake na gay siya. Isa siyang bakla. Pagtatapat naman ni Macy. Hindi ito maamin sa karamihan ni Jake dahil natatakot siyang mahusgahan sa kadahilan ng isang pulis ang kanyang ama. Magaan naman ang loob ni Jake kay Macy kaya rito niya inamin ang totoo niyang pagkatao. Nanlaki naman ang mga mata ni Lance at hindi makapaniwala dahil hindi man lang niya ito nahalata. Talaga? Tanong ni Lance. Yes. Kaya wala kang dapat na ipagkaselo sa kanya. Sagot naman ni Macy. I love you. Hindi na nagtanong pa si Lance at muling hinalikan ng dalaga. I love you more.
Sagot naman ni Macy. Please, huwag ka na ulit lalayo ha. Sabi naman ni Lance. As long as you want me here, hindi na ako aalis. Tugon naman ni Macy. Nang tumila ng ulan ay muli na silang bumalik sa beach kung saan naghihintay ang iba pa nilang mga kasama. Magkahawak kamay silang bumalik doon at halata namang kilig na kilig ang mga empleyado. Sige na Macy, buuin mo na yung papel na nahanap mo. Utos na Lance. Naaalala naman ni Macy na may laro pa nga pala sila kaya kinuha niya kaagad sa kanyang bulsa ang mga papel. Nabuti na lang hindi nabasa dahil sa malakas na ulan kanina. Ilang segundo niya rin binuo iyon nang mapansin niyang kulang isang papel dahil dapat ay 13 iyon kagaya ng sinabi kanina ni Sanya. Macy, I love you yesterday, today, and forever. Will you be my? Napalingon si Macy sa kanyang likuran at bumungad na sa kanya si Lance na nakaluhod at nakalahad ang singsing na nakalagay sa maliit na kahon. Wife? At si Lance ang nagtuloy ng missing word na nabuo ni Macy. Hindi naman makapaniwala si Macy sa nangyayaring ito sa kanila. Sobrang saya ng puso niya ngayon dahil sa wakas ay handa na rin si Lance na ipagsigawan sa lahat kung gaano niyang kamahal ang dalaga at kung gaano ito kahalaga sa kanya. Masaya namang naghihintay ang mga naroon sa magiging sagot ni Macy na ngayon ay walang humpay sa pagtulo ng luha ng kanyang mga mata. Mahal na mahal niya si Lance at noon pa man ay pinangako niya sa sarili na si Lance na ang una at huli niyang iibigin kaya wala nang dahilan pa para tanggihan niya ang alok ng binata na kasal para sa kanya. Yes, of course. I want to be your wife. I want to be your better half. And I want to spend my whole life with you. Only you. Mahal na mahal kita, Lance. At ikaw lang ang mamahalin ko hanggang kamatayan. Umiyak na sabi ni Macy at saka tumayo na ang lalaki at isinuot ang singsing sa daliri ni Macy. At hinalikan muli ito sa mga labi. Nagpalakpakan naman ang mga naroon at naghiyawan. Masayang masaya sila sa muling pagbabalikan ng dalawa na ngayon ay mag-iisang dibdib na at haharap at mangangako na sa harapan ng altar, saksi ang Diyos at ang mga mahal sa buhay. In the tranquility of waiting, love finds its perfect time of gleam. Katulad ng pagdedesenyo, ang pagmamahal ay isang sining na pinaglalaanan ng sapat o labis pang oras para mas magiging magandang outcome nito. Ang pagmamahal ay laging may katuwang na pagtsatsaga at pagsasakripisyo, pagtanggap at pag-unawa. Sabi nga ni Nishan Panwar sa kanyang aklat, you can't force someone to care. You can only sit and wait until everything catches up to them. And when it finally does, maybe then, they'll realize what they lost. Kapag naunahan ng takot at kaduwagan ng isang tao sa kanilang puso, ay posibleng marami silang mamimiss na mahalagang mga pagkakataon. Posibleng mawalan sila ng taong minamahal at posibleng hindi na ito bumalik pa. Hindi sa lahat ng panahon at pagkakataon ay may taong laging nandyan na unawain at suyuin ka. Kaya kung sa tingin mo ay nasa iyo na ang taong yon, ay wag mo nang pakawalan pa. Bagkus ay ingatan na ito at wag nang sayangin. Habang nabubuhay tayo, dapat ay sulitin na natin ang pagkakataon na aminin ng tunay na nadarama sa isang tao at wag nang magpaligoy-ligoy pa. Wala mang kasiguraduhan na parehas kayo ng nararamdaman, ay pilitin mo pa rin magtapat dahil walang nakakaalam at makapagsasabi kung hanggang kailan tayo sa mundo nang sa ganon ay wala tayong pagsisihan. Dahil ang totoo, sa pag-ibig ay hindi naman mahalagang nakaraan kung hindi ang kasalukuyan. Mas matimbang ang naging karanasan kaysa sa mga matitinding pinagdaanan. As long as mangingibabaw pa rin ang pagtanggap at kapatawaran, ay mananatili pa rin magiging matatag ang mga pinagsamahan. Nagsimula muli ng panibagong buhay sina Lance at Macy at kalaunan ay sila ng dalawang nagpatakbo at nagpalago ng P&F Corporation. Nagsisimula na rin silang bumuo ng sariling pamilya at ngayon ay 2 buwan ang pinagbubuntis ni Macy ang kanilang panganay. Naging matagal man ang proseso ng paghihintay,
Ang mahalaga ay hindi sila sumuko at bumigay. Pinili pa rin nilang hintayin ng isa't isa kahit may mga masakit na pinagdaanan. Dahil sa bandang huli, ay laging nagwawagi ang mga taong nagmamahal ng tunay na walang anumang hinihingi pang kapalit at manatili at makinig sa pinipintig ng puso at wag lamang bumase sa dinidikta ng isip. Dahil nabubuhay tayo para hindi bumitaw at sumuko, kundi para magpatuloy at matuto. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!